Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video nga ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa mga kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So ang Itbulaga ngayong araw ay pre-recorded na po. Okay? Kaya naman sa mga nagtatanong kung replay ito, pre-recorded, fresh episode ito mga Kadabarkads. So pag-usapan agad natin itong tungkol sa usapin ni Bossing Vic Soto na kung saan ay meron agad na pahayag itong kampo po ni Mr. Daryl Yap. So anong pahayag yan? Tungkol sa order po ng korte, yan ang tatalakayin natin. Pero bago yan, i-recall lang natin yung order ng korte ha. Tatlo po ito na kung saan pinadidelete na, 'di ba? Yung 26-second na teaser na kung saan ay binanggit etong pangalan ni Bossing Vic Soto. Pinapadelete na yon sa lahat ng social media platform and syempre, hindi na yun po pwede na isama sa pelikula netong si Mr. Daryl Yap. Sabi nga doon no Bossing Vic Soto na pangalan dito po sa pelikula ni Mr. Daryl Yap. So yung habeas data po na pinail ng kampo ni Bossing Vic Soto ay granted ng korte. Kaya naman si Pauline Luna Soto ay nagbigay agad po ng maiksing mensahe para po sa publiko na kung saan talaga namang napakasaya niya kasi pinanigan sila finally ng korte. Ito po yung sabi ni Ma'am Pauline Luna Soto. We give thanks to the Lord for this court decision. The results are in and the outcome is in our favor, confirming that the material release was malicious in nature. We won. This victory is for our children and family, and we humbly lift our gratitude to Almighty God. Let this be a reminder that our words and actions have great power, and that kindness and integrity should always guide us. Please, let us all be mindful and responsible about posting, sharing malicious content about people. We urge everyone to act with kindness, integrity, and respect, striving to uplift one another instead of causing harm. So para yon kay Mr. Daryl Yap, parang pinagsasabihan niya na yung bawat ikikilos, yung gagawin ninyong desisyon, dapat hindi yan makaka-damage sa reputasyon ng ibang tao. So nagkamali si Daryl Yap ng binangga. And syempre, nagbigay din po ng pahayag itong si Attorney Buko de la Cruz, ang legal counsel syempre ni Bossing Vic Soto. Sabi niya po sa interview ng Makapanayam po siya, sabi ni attorney, nagpapasalamat daw siya or kami sa kagalang-galang na hukuman dahil naging patas daw ang pagdinig at nabigyang hustisya ang idinulog na reklamo ni Mr. Vic Soto. Sana'y alisin na agad ang teaser video na ginagamit ang pangalan ni Mr. Vic Soto at tanggalin na din ang anumang promo materials na may pangalan at iba pang sensitive personal information ni Mr. Vic Soto. We are thankful for this decision. May cyber libel case pa kami against Mr. Yap. Doon na kami magpo-focus ngayon. Thanks. So, ayan magpo-focus naman sila doon sa isa pang kaso which is itong cyber libel na kung saan si Bossing Vic Soto, 'di ba, ay humihingi po ng 35 million bayad danyos. Actually, kulang pa yan kasi wala pong katumbas na halaga yung pagsira sa pangalan nitong si Bossing Vic Soto. Ngayon, alamin naman natin mga Kadabarkads yung statement ng panig nitong si Daryl Yap. Apila ba sila sa order po ng korte? So ayon naman sa pahayag po ng abogado ng direktor na si Attorney Fortun hinggil po sa lumabas na desisyon ng korte base sa ulat ng ABS-CBN, sabi po ni Attorney Fortun, we are not appealing daw that decision. So tanggap na po nila yung desisyon na delete, alisin, ipa-take down yung naturang teaser na kung saan binanggit ang pangalan ni Bossing Vic Soto at anumang material na may kaugnayan kay Bossing Vic Soto. Hindi na po sila apila mga Kadabarkads. Ibig sabihin,
tanggap nila yung desisyon. Sabi pa niya, it allows the production and eventual release of the movie. With the content of the teaser being part of the movie, we have nothing further to add, anya. Kasunod nito, tuloy pa rin ang gagawing pagdinig sa 19 counts of cyber libel na isinampa ni Vic laban kay Daryl. So ayan, mahaba-habang laban ito, mga Kadaberkads. Furthermore, this court cannot address daw the issue of malice and bad motive, as these are valid matters for determination in the criminal complaint for cyber libel, which remains under investigation by the Office of the City Prosecutor. Ito po ang sinabi ng korte. So, ibig sabihin mga Kadaberkads, yung 19 counts na sinampa po ni Bossing Vic Sotto, paglalabanan pa po nila yan sa korte. Ibig sabihin kung sino yung matalo dito. Halimbawa, si Daryl Yap natalo dito. Di magbabayad siya ng 35 million. Depende sa sasabihin or sa hatol ng korte. So, mahaba-haba pa pong labanan ito mga Kadaberkads. Ang nagarant lang ngayon ay yung habeas data na kung saan ay yung pagbanggit nga po ng pangalan ni Bossing Vic Sotto ay pinagbabawal, mahigpit na pinagbabawal dito sa pelikula ni Mr. Daryl Yap. Kaya naman, itong kampo po ni Daryl Yap ay hindi na po umapila pa kasi alam naman kasi nila na mali po yung ginagawa nilang yun or yung pinalabas nilang teaser na tahasang binanggit itong pangalan ni Bossing Vic Sotto na nag-cause syempre ng pangit na imahe sa mga manonood, lalo na syempre sa mga bata. 'Di ba nadamay pa yung anak po ni Bossing Vic Sotto, yung kanyang asawa. So mabuti 'yon na matitigil na yung ganitong pangit po na pagrepresenta sa pagkatao ni Bossing. Napatigil na 'yon, napatake down na 'yon. So nanalo tayo doon. Pero yung pelikula nitong si Daryl Yap ay continue production. Pwede siyang ipalabas. Pero, ang tanong, papayagan ba kaya ng MTRCB itong may kaso na pelikula? So, yan po yung malalaman natin sa mga susunod na kabanata. And syempre, malakas din po ang aking paniniwala at malakas din ang aking kutob na mananalo ulit dito si Bossing Vic Sotto. Dito po sa kanyang sinampa na 19 counts na cyber libel dahil napakalinaw ng pagbanggit ng pangalan na Vic Sotto doon sa kanyang teaser. Napakalinaw po ng ebidensyang yun mga Kadaberkads, no? Kaya I'm sure mananalo ulit si Bossing Vic Sotto dito. So kayo ba mga Kadaberkads, ano ang komento nyo dito sa bago nating update? Hanggang dito lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and congratulations syempre kay Bossing Vic Sotto.